Isang uri ng sigarilyo ang binabantayan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kilala ito sa tawag na tuklaw cigarettes at ayon sa mga eksperto, maaari itong magdulot ng matinding epekto sa utak at katawan. Si Creselyn Catarong sa buong detalye ng balita. Isang bagong uri ng sigarilyo na tinaguriang tuklaw cigarettes ang ikinababahala ngayon ng mga otoridad matapos itong maiugnay sa serye ng kaso ng seizures, hallucinations at psychotic episodes sa ilang kabataan. Batay sa laboratory findings ng PDEA, pinaliwanag ng spokesperson itong si Joseph Calulot na ang tuklaw cigarettes ay gawa ng Nicotiana rustica, isang uri ng tabako na may mas mataas na nicotine content, umaabot ng 9% kumpara sa 1 to 3% ng karaniwang Nicotiana tabacum na ginagamit sa regular na sigarilyo. Ito pong tuklaw na cigarettes na napabalita nga sa social media at napanood ho natin yung mga nangyari ho kamakailan lang. Ito po ay sigarilyo na black or dark brown ang kulay po nito. Ngayon, itong ginamit ho kasi na dahon dito po sa sigarilyong ito po ay classified as Nicotiana rustica. Ngunit higit pa sa nicotine, mas ikinababahala ng PDEA ang taglay nitong synthetic cannabinoid, isang kemikal na may matinding epekto sa utak at katawan ng tao. Isa rin itong substance na mahigpit nang ipinagbabawal sa ibang bansa at ngayon pa lamang natutuklasan sa Pilipinas. Yung spectra of this synthetic cannabinoid na nakita ko natin doon sa may Palawan, this is the first time that we discovered this in the Philippines. However, 2017, meron na ko yan sa Europe, nakita na po yan. 2019, nakita rin sa US. And same din ho yung effect doon sa mga gumamit doon sa iba't ibang bansa. There were seizures na nangyari po. Kasalukuyang iniimbestigahan ng ahensya ang pinagmulan ng mga sigarilyo makaraang makita ito sa Palawan at Taguig. Kumakalat din ang mga viral video na nagpapakita ng kabataang lantad sa tuklaw na tila nawawala sa sarili at nagkakaroon ng kakaibang pag-uugali. Wala pang tiyak na datos kung saan nagmula ang tuklaw cigarettes at kung paano ito nakakapasok sa bansa. Ayon sa PDEA, kasalukuyan silang nagsasagawa ng backtracking investigation upang matukoy kung sino ang nasa likod ng distribusyon nito. Ang synthetic cannabinoid, chemical po yan. So, anong nangyari dyan? Tatamaan niya yung ating katawan. Yun yung nakita ko natin na nag-manifest doon sa mga kabataan sa may Palawan and yung lumabas din sa may Taguig. We are now doing backtracking investigation para malaman po kung saan ho nakuha ng mga kabataan itong sigarilyong ito. Dahil nga naman allegedly, ang sinasabi ng mga batang to binigay lang ng kasama nila. Bagamat wala pang konkretong ebidensya, hindi inaalis ng PDEA ang posibilidad na may organisadong grupo o sindikato na nagpapasok at nagbebenta ng naturang illegal substance sa bansa, lalo na't may senyales ng distribusyon sa ilang rehiyon gaya ng Mimaropa. Inilahad pa ni Calulot na naghintay na lamang sila ng isang final laboratory test upang maisumite ang ulat sa Dangerous Drugs Board. Mula rito, inaasahan ang paglabas ng regulasyon upang opisyal na ipagbawal ang naturang substansya alinsunod sa International Advisory ng Commission on Narcotic Drugs noong 2021. Hinikayat naman ng PDEA ang mga magulang at lokal na pamahalaan na maging mapagmatsyag sa mga ganitong uri ng produkto, lalo na't madalas itong inaalok sa mga kabataan at sa social media. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creselyn Catarong, SMNI News.